Good day everyone! Magandang araw! Nako naman, redundant naman tayo. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibago na namang kwentong ilalahad ko sa inyo for today's audio/video. Charot. Anyways, bago tayo dumako sa kwento natin, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay pa rin sa atin at lagi pa rin nagre-refresh kung meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Naku naman, kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe and click the notification bell para hindi na kayo refresh ng refresh. Para nanonotify na lang kayo ni YouTube kapag meron tayong bagong kwentong inilabas dito sa channel natin. Okay? Paki-subscribe and click the notification bell. Hi ako kay Mary Ann Buelo na sabi niya first time niya raw na mag-comment sa atin. Maraming salamat. Sandara Undi, Cutie Hot Mom. Hello rin kay Sir Reynaldo de Vera, Raisa, maraming salamat. Ma'am Lina Ladeza, oo nga, long time no hear from you, ma'am. Hi kay Sina Munrol or Sinamunrol. Sinamunrol. Maraming salamat. Kasi yung Sina mo, S-I-N-N-A eh. Hi naman kay Nina Gasilios, maraming thank you. Ma'am Judith McGovern and to her husband, maraming salamat. Hello rin kay Marlene Poledario, thank you so much sa pakikinig. Sally Buma, maraming salamat din. Teresa Rhodes, hello sa iyo. And kay Psychonic, maraming salamat. Sabi niya, sa TV lang daw si Guansik. Ay, nako naman. When life gives you tangerines, diba? Christian May Borgado, maraming salamat. Lakwat siya. MTB Vlog, maraming thank you. Merchi Vlog Bukalig, maraming salamat, Ma'am Merchi. Danilo Dumlao, thank you so much sa pakikinig. Maria Elena Abe, Richel Villapane, maraming salamat. Martin Durant, hello rin kay Jaime Rodriguez, hi din kay Nits Pabualan, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Medyo napahaba ang ating intro, kaya eto na ang ating kwento sa araw na ito dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, sa kagustuhan nating maghanap o mahanap ang isang taong magmamahal at tatanggap sa atin ng buo, ay napupunta tayo sa isang sitwasyon na tayo ay napapahamak at tayo rin ang nasasaktan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jessa. Please hide my real identity kasi hindi po pwede na malaman ng mga kapamilya ko ang mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Mama Mia, umpisa na natin agad ang kwento ko. Year 2014, nung inintroduce sa akin ng aking mga kaklase ang RPW o Role Play World. Para po itong isang dating site. At ang famous line po dito ay fake world, real feelings. At dahil NBSB o no boyfriend since birth ako noon, tapos yung mga kabarkada ko ay may kanya-kanya ng mga nobyo at nobya, at ako na lang ang naiwang single, naisip kong hanapin na rin ang para sa akin. Gumawa po ako ng account at ilang araw lang ay may nag-pop up sa akin at nag-message na rin sa akin sa aking messenger. Ang dinadala niya pong pangalan ay Miguel Fon. Hi, may ka-RS ka na? Pwedeng tayong dalawa na lang? Sabi niya dun sa chat niya. RS meaning relationship. Po, seryoso ka? Baka naman may iba kang ka-RS. Ayokong maging kabit ha. Sabi ko naman na dinagdagan ko pa ng tawa. Nagkakilala kaming dalawa at dun ko nalaman na taga Cavite, Maynila pala siya. Nung mga time na yon ay bawal kang magsisend ng mga original pictures mo. Yun kasi ang golden rule noon sa RPW. Pero siya, lagi po siyang nagsisend sa akin ng mga pictures niya. Maniwala kayo't sa hindi, pero sinasabi niyang siya yun. At hindi mo ma-deny na sa mga pictures na yon ay may itsura naman talaga siya, Mama Mia. Maputi, matangos ang ilong,
Naka-brace pa ang mga ngipin at naka-iPhone pa. iPhone pa lang, alam mo na talagang may kaya sa buhay. Alam mo na talagang yayamanin dahil iilan lang naman ang nakaka-afford ng iPhone, lalo pa sa mga estudyanteng katulad namin. Pareho pala kami, Mama Mia. No girlfriend since birth din daw siya. Days, months, years have passed. Walang nagbago sa aming dalawa. Ganun pa rin ang lahat-lahat sa amin. Hanggang sa dumating na ang araw na aking kinatatakutan. Mama Mia, sa ilang buwan, pati na nga taon na nagkakilala kami, ay umabot na talaga sa puntong humihingi na siya ng mga OP ko o original pictures ko. Kinakabahan ako noon. Kasi siya, base sa kanyang mga pictures na sinesend sa akin, ay talaga namang gwapo siya. Tapos ako, maganda rin naman nung hindi pa nauuso ang tao. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko na talaga alam kung paano pa ako makikipag-connect sa kanya. Para may idea kayo sa itsura ko, maputla po ang mga labi ko. Ang kulay ko po ay halos chocolate brown na at mahaba po ang aking buhok. Nung mga panahon na yon ay talagang nagdadalawang isip ako kung magbibigay ba ako sa kanya ng picture ko. Pero nasabi ko sa sarili kong I'm being unfair to him. Kasi siya, nag-send siya sa akin ng picture niya. Alam ko na kung anong itsura niya pero siya wala pa rin kaalam-alam sa itsura ko. So nag-send ako sa kanya ng picture. Picture na natural na natural. Walang halong filter, Mama Mia. Inisip ko nung mga panahon na yon kung hindi niya ako magustuhan, well, okay lang. At least malaman ko kung ititigil ko na ba ang pakikipag-connecta ko sa kanya, hindi ba. Ang itsura ko noon, pati kilay ko ay hindi pa naayos. Pati nga, ang noo ko na halos pwede nang paglandingan ng 3 airplane dahil kasing lapad na ito ng naiya, ay nakita pa dun sa picture. Pati nga mga tagyawat ko ay nandun din. Walang halong filter o kung ano-ano pa man. Matapos kong isend ang picture ko sa kanya ay nag-log out na ako. Ilang days akong hindi nag-re-log in dahil nahihiya po ako sa kanya, Mama Mia. Baka kasi kapag nagbukas ako ng account ko ay makita ako doon na nakablock na ako sa kanya. Ayoko naman na mangyari yun, Mama Mia. At kung mangyari man yon ay hindi pa ako handa sa mga pagkakataon na yon. Kaya sinabi ko sa sarili ko, sige, ihanda ko muna ang sarili ko ng mga ilang araw bago ako mag-re-log in ng account ko. Nung time na yon ay may feelings na po ako sa kanya. Hindi dahil nasa kanya na ang lahat-lahat ng hinahanap ko, kundi dahil pakiramdam ko, siya lang ang natatanging taong nagbigay sa akin ng pagmamahal na kahit pamilya ko ay hindi ko maramdaman na ganun ang halaga ko sa kanila. Ang akala ko nga ay crush lang ang feelings ko towards that person. Pero hindi pala, Mama Mia. Dahil ang akala kong crush lang ay malalim na pala ang nandoon sa akin. Lumalim na pala ang nararamdaman ko sa kanya nang hindi ko namamalayan. But I never told him about my feelings towards him. I'm afraid that if I confessed, I might lose him completely. At ayokong mangyari yon. He's the only person who cares about me. He's the only person who showed me that I am not ugly. I am pretty in my own little ways. I'm unique. He keeps on telling me every day that I am pretty. I should be proud of myself. Dapat tanggapin ko ang lahat ng meron ako. Tanggapin ko ang sarili ko dahil walang ibang makakagawa nun, kundi sarili ko lang. At lagi niyang sinasabi sa akin na kapag minahal ko ang sarili ko at tinanggap ko ito, ay mas maraming tao ang magmamahal at tatanggap sa akin. Pero hindi ko alam.
Hindi ko alam kung pagkatapos kong isend sa kanyang picture na yon ay matatanggap pa rin ba niya ako. Kung siya pa rin ba ang taong andyan lagi para sa akin. Kung siya pa rin ba ang taong magsasabi sa akin na maganda ako kahit iba ang sinasabi ng mga mata ko sa tuwing nakatingin ako sa salamin. 2 weeks have passed. 2 weeks have passed na hindi ako nag-login ng account ko. Hindi na ako sanay noon na walang nakakausap. Hindi na ako sanay noon na hindi siya nakakausap sa isang buong araw. Parang hindi na po kompleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang boses niya na tumatawag sa akin. O kapag nagsisend siya sa akin ng mga voicemails, Mama Mia. Lagi niyang gusto dati na makapag-video call sa akin pero ayoko. Kasi nga ayokong makita niya ang tunay kong pagmumukha. Buti na lang at sinahinaba-haba ng panahon ay naintindihan naman niya ako. Kaya nagtiyaga na lang kami sa mga voicemails, sa mga tawagan, sa telepono, sa cellphone. Pero ngayon, hindi ko na siya nakausap kasi hindi na ako nag-login at pati cellphone ko ay tinurn off ko po, Mama Mia. Ayoko kasi na may mabasa akong chat o text mula sa kanya na sasabihing tigilan na namin ang pagiging magkaibigan namin. Pero everyday is a torture for me. Sanay na akong laging nandyan siya. At parang hindi ko na kinakaya ang paglipas ng mga araw na hindi ko siya nakakausap o nakakamusta man lamang. At matapos nga ang 2 linggo ay hindi na ako nakatiis pa. Inopen ko na ang account ko, Mama Mia, at dun ako napaiyak sa aking mga nabasa. Nakita kong may mga messages siya sa akin at nakita ko rin na nag-message siya doon sa mga GC na sinalihan namin na RPW at hinahanap niya ako. Nasaan na daw ako? Bakit hindi daw ako nagpaparamdam? Kung meron bang may alam kung nasaan na ako o kung anong nangyari sa akin? Kung gusto ko pa raw na wag i-kick out, dapat daw mag-open ako ng account ko. Sabi pa nung ibang mga kasamahan namin doon. Pero isang mensahe ang hinahanap ko, Mama Mia. Isang mensahe mula sa isang taong may nakalagay sa kanyang profile picture na active 2 minutes ago ang nakalagay. Grabe ang iyak ko noon. Bakit ganon? Bakit hindi ko man lang inantay ang reply niya dun sa picture na sinend ko sa kanya? Bakit nag-log out agad ako? Bakit mas inuna ko yung takot at kaba ko? Binasa ko lahat ng mga messages niya sa akin. Ang ganda mo. Wala kang dapat ikahiya, maganda ka. Mas lalo tuloy akong na-in-love sa'yo ng husto. Uy, asan ka na? Nag-out ka ba? Nahihiya ka ba? Huwag kang mahiya. Kahit ano pa sa tingin mo ang itsura mo, mahal kita. Uy, ilang araw ka nang hindi online na. Namimiss na kita. Please, kapag online ka at nag-open ka ng account mo, message mo naman ako. Maghihintay ako ha. Mahal kita, matagal na. Yun ang mga mensaheng nabasa ko mula sa kanya, Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko in-expect that our feelings are mutual. Akala ko hindi niya ako gusto. Akala ko ay companionship lang ang gusto niya sa akin. Kasi gwapo siya eh. Kung tutuusin, makakahanap siya ng babaeng nasa malapit lang niya. Pagkatapos kong basahin lahat ng mensahe niya ay nag-message agad ako sa kanya. Nagta-typing pa ako noon pero biglang nag-ring ang messenger ko. Tumatawag siya. Sobra akong kinakabahan noon. Nagpanik tuloy ako kung ano ba ang itsura ko. Katatapos ko lang kasing maglaba noon. Pero dahil namimiss ko na rin siya, ay in-answer ko na yung call niya. Video call. Hindi kami nagsalita. Nagkatitigan lamang kami sa screen. Sa isip ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, napakaswerte ko naman kung talagang magiging boyfriend ko tong taong to. Nasa kanya na lahat. Pero ang alam ko kasi, RPW lang ito.
Joke-joke lang. Walang personalan. Siguro mga 30 seconds ang lumipas at hindi ko na natiis at ako ang unang bumasag sa katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Pero hindi niya pinutol ang pagtingin sa akin. Para ba akong bago sa kanyang paningin, Mama Mia? Kahit naririnig ko ang background na tinatawag siyang sir ng isa nilang kasambahay, ay hindi pa rin siya sumasagot dito. Masasabi kong kasambahay niya yun, Mama Mia, kasi base po sa suot nung babae. Naka-uniforme po kasi ito. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya. Nakafocus lang talaga ang mga mata niya sa monitor kung nasaan ako. Magtititigan lang ba tayo dito, Mig? Matthew. Matthew ang pangalan ko. Sino si Matthew? Magtatanong sana ako kung sino pero siya na agad ang sumagot. Yan ang totoo kong pangalan. I'm 19 years old at nag-aaral ako. Sinabi pa niya sa akin kung saang paaralan pero hindi ko na lang babanggitin dito sa sulat ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko naman tinatanong kung sino ka. Para lang malaman mo na seryoso ako, na mahal kita, matagal na. Kung ang rason mo kung bakit 2 linggo kang nawala, nang hindi ka man lang nagsabi, dahil siguro sa tingin mo hindi ako seryoso sa'yo, well, andito ako ngayon. Sinasabi ko sa'yong seryoso ako, mahal kita. Hindi mo ba napapansin? Siguro manhid ka talaga, no? Pinapakinggan ko lang siya. Wala na akong pakialam kung maubos ang data load ko basta kinikilig ako ng lagpas langit nung mga panahon na yon. Nakatingin lang ako sa kanya, nakikinig. Dinidedma ang kilig na nararamdaman ko. Hanggang sa tumahimik na siya. Ano, wala ka bang sasabihin after I confessed? Okay lang kung hindi mo ako mahalin pabalik. Ano lang ba to? RPW lang naman, 'di ba? Peking mundo. Hindi mo ko kilala, Miguel, or should I say Matthew. Whatever your name is, I don't care. We don't know each other. I'm sure trip mo lang to. O di kaya baka dare lang to ng mga friends mo dito sa RPW na sabihin mo ang lahat ng mga sinabi mo sa akin kanina, no? Marami pa sana akong gustong sabihin sa kanya, Mama Mia, pero nag-text na sa akin ng Smart Network. 50 MB na lang daw ang natitira sa data ko. Kaya chinat ko na lang siya. Pumunta ako sa Chrome at inopen ko ang aking real account. Sinearch ko ang real name niya. I was disappointed dahil wala akong ma-search. Pinagtitripan lang ba niya ako? Hindi ko sinasadya noon na magduda sa kanya. Dahil kasi wala akong ma-search sa pangalan na binigay niya sa akin eh. Kaya inisip kong trip lang talaga ang lahat. Pumunta ako sa messenger at chinat ko siya. Totoo mo ba talagang pangalan yan? Bakit yung nag-search ako ng name mo walang lumabas? Trip mo lang, di ba? Tigilan mo naman ang pantitrip sa akin kung ayaw mong i-block kita. At ayaw o kung gusto mo pa akong kausapin, Miguel. Kahit anong pangalan mo, wala akong pakialam. Mahal, wala akong Facebook. IG lang ang meron ako. Search mo. Gawa ka muna ng IG para makita mo ang kagwapuhan ko doon. Aalis lang muna ako sandali ha. Nandito kasi sina lolo at lola galing California. Kailangan ko silang pakisamahan. I love you kahit wala nang I love you too, okay lang. Magkakaroon din naman ako soon. Ingat ka. Search mo ako sa IG ha. Send ko sa'yo. Titigan mo lang hanggang sa ma-in love ka na. Sabi niya. Kapal ng mukha mo, reply ko naman. Dali-dali kong sinearch yung pangalan niya sa IG. At doon nakita ko lahat. Pamilya niya, kapatid niyang babae, tapos mama at papa niya. Ilang buwan ang lumipas, ay napatunayan ko naman na siguro seryoso nga sa akin si Miguel, also known as Matthew. Kaya sinagot ko siya, Mama Mia. Sino ba namang babae ang hindi pa, hindi ba? Halos araw-araw ipinapakita niya sa akin na mahal niya ako kahit malayo kami sa isa't isa. Kung wala akong load, siya lagi ang naglo-load sa akin. Tapos, malaki po ang niloload niya.
Yung pang 99, pang 100, o minsan nga pang 300 pa. Kahit anong sabi ko sa kanya na wag na niya akong paloadan, ay nagagalit siya. Ayoko kasing isipin niya, Mama Mia, na nagte-take advantage ako sa kanya. Well, pero totoo namang advantage talaga sa akin ang paglo-load niya sa akin para makapag-ipon naman ako ng pera ko. Para meron akong pambili ng regalo ko sa mama ko sa tuwing birthday niya. Ilang buwan na lang ay sinulog na. Si mama ay umangkat ng mga tubig para ibenta niya kapag sinulog na sa lugar namin. Nag-video call kami ni Miguel or Matthew at nagplano ang whole family niya na magpunta ng Cebu para sa sinulog. At gusto niya na kapag natuloy sila ay magkita raw kaming dalawa ng personal. Umuo din naman ako, Mama Mia. May schedule po ang pagtitinda ko ng tubig dun sa Sinulog Festival. MWF ang schedule ko. At yun naman ang rest day ng mama ko. Sa tuwing nagbabantay ako doon ay nagchat-chat na lang kami ni Matthew lalo na kung gabi dahil nandun na ang kuya ko. Ayoko kasi na malaman ng kuya ko na meron na akong boyfriend dahil alam kong malalagot ako sa mga magulang ko. Nung gabi na yon, ay nagpaalam sa akin si Matthew or Miguel na ilang days din daw siyang hindi makaka-online. Naintindihan ko naman dahil alam ko naman na busy din sila ng pamilya niya dahil nakauwi nga yung tito-tita niya. Busy din ako noon sa pagtitinda ng tubig. Hanggang sa fast forward tayo, dumating na nga ang Sinulog Festival. Napakadaming tao. Ako ay pumwesto sa gilid sa may Port San Pedro. Ang daming bumili ng tubig sa akin at hindi ko namalayan na meron na palang tumabi sa akin. Nakaitim na t-shirt, naka-jeans at naka-black cap pa. Akala ko ay nandun lang siya para magpawala ng init dahil napakainit nung mga panahon na yun at yung pinagtitindahan ko ay may malaki pong payong. Siguro umiwas siya sa init para iwas na rin sa pag-itim ng kanyang balat. Ilang minuto pa ay napansin kong umupo na nga yung taong yon. Lumapit ang kapatid ko sa akin na may dalang lunch. Nung mga panahon na yon ay hindi na talaga mapigilan ang gutom kahit na medyo busy ako, Mama Mia. Lunchtime na pala. Pero yung tao na kanina ay nakiupo sa akin ay nandun pa rin sa tabi ko. Tumayo na siya ng mga panahon na ito pero hindi ko siya tinignan. Nung nakaupo na nga ako at paalis na siya ay sinundan ko kung saan siya papunta. Doon siya pumunta sa isang sulok na meron pong parang isang pamilyang nakaupo. Nagkakausap sila. Pagkatapos ay tinuro pa nung lalaking naka-black cap ang kinaroroonan ko. Sa isip ko ay baka sinabi niya doon sa pamilya niya na doon lamang siya mag-aantay dahil ayaw na nitong maglakad sa init ng araw. Pero wala na akong pakialam. Kumain na ako dahil gutom na ako at alam ko na grabing bakbakan pa yon sa pagtitinda ng tubig. Nagugas na ako ng kamay ko nung tapos na akong kumain at lumapit na yung lalaki sa akin. And this time, nakatanggal na po yung black cap niya. Ang paningin niya ay nasa direksyon ko lamang. Pamilyar na pamilyar sa akin ang mukha niya. Mama Mia, ang mga mata ko kasi ay hindi na po masyadong malinaw. May mga grado na po ito kahit na hindi pa napapatignan ay alam ko dahil hindi na po malinaw ang paningin ko lalo na sa malayo. Pero habang papalapit siya sa akin ay nakikita ko talaga na parang pamilyar siya. At nung malapit na nga siya sa akin ay naibuga ko pa ang tubig na iniinom ko nung mga panahon na yon. Tapos ka na palang kumain, mahal. Hindi mo man lang ako hinintay. Ang init pa dito. Mabuti na lang at may payong ka. Malapit nang maubos ang paninda mo. Baka pwede mo akong samahang kumain. Gutom na rin talaga ako, mahal eh. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Hindi ko na napigilan ang naramdaman ko.
Bigla ko siyang niyakap ng pagkahigpit-higpit. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon kung amoy ulam pa ang kamay ko dahil hindi ko na ayos ang paghugas nito. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon kung may mga tao man na nakakakilala sa akin sa paligid na nakatingin sa aming dalawa. Basta, ang puso ko ay sinasabing yakapin ko siya at yun na nga ang ginawa ko. Niyapos ko siya ng sobrang higpit. Niyakap din naman niya ako pabalik. Wala na nga kaming naging pake sa mga taong dumadaan. Basang-basa na ang branded niyang t-shirt ng mga luha ko. Hindi ko na rin kasi napigilang tumulo ang mga tears of joy mula sa mga mata ko. Ang pagkamis na naramdaman ko ay biglang nawala nung sa wakas ay nandito na sa harapan ko ang lalaking mahal ko. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at pinahiran niya ang mga luha sa aking mga mata. Noon ko na-realize na galing pa pala ako sa matinding sikat ng araw. Ibig sabihin, nangangamoy araw na ako. Baka nga basa na rin ang kilikili ko at baka mabaho na rin ito. First time ko pa namang ma-meet sa personal ang my loves ko. Kaya dapat maganda ako, dapat mabango ako. Pero hindi ko napaghandaan ang araw na ito eh. Kaya naman, kinagat ko na lang ang ibabang bahagi ng labi ko para gisingin ang sarili ko kung sakali mang panaginip lang ang lahat ng ito. Sabihin mo nga sa akin, nananaginip ba ako? Kung nananaginip lang, sana wag na muna akong magising. Sabi ko. Sira, totoo to mahal. This is not a dream. It's me. It's me, mi amore. Look into my eyes. Totoo pala, andito na siya sa harapan ko. Niyakap ko ulit siya ng pagkahigpit-higpit. Ang yakap na yon ay pinaramdam ko sa kanya ang buo kong pagmamahal. Kumalas ako sa pagkakayakap niya dahil narinig kong tumunog na ang kanyang tiyan. Hindi pa nga pala siya kumakain at gutom na ito at baka malipasan na nga ito ng gutom. Halika, punta tayo sa may Jollibee. Hindi ka pa kumakain eh. Kung alam ko lang sana na ikaw yung nasa tabi ko kanina, sana nakakain ka na rin. Sorry na po, I was just amazed to see how hardworking my sweetheart is. I'm so lucky to have you in my life, mahal. Kinilig ako pero hindi ko pinakita sa kanya, Mama Mia. Tenext ko na lang ang nakababata kong kapatid na lalaki at siya na lang ang iniwanan ko ng mga paninda ko. Sabi ko sa kanya, siya na muna ang bahala dahil may emergency ako. Mamayang hapon pa ako makakauwi. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman talaga emergency yon. Kilig na kilig nga ang pakiramdam ko nung mga panahon na yun eh. Nag-reply naman ang kapatid ko at sinabi niyang okay. Kaya agad ko nang dinala itong si Matthew sa Jollibee at iniwanan ko na lang dun sa may taong katabi rin ng pinagtitindahan ko na may tinitinda ding mani ang aking mga paninda at sinabi kong papunta na ang kapatid ko. Pagdating namin doon ay si Matthew lang ang pina-order ko. Naganap agad ako ng mauupuan dahil napakaraming tao noon. Buti na lang at may naispatan akong bakante. Gusto sana niyang mag-order para sa akin pero busog na ako dahil katatapos ko lang kumain. Masarap sanang mag-Jollibee kaya lang nahihiya din ako, Mama Mia. Nahihiya akong kumain dahil baka isipin niyang masiba ako alam niyang kakakain ko pa lang. Pero ang totoo, malaki naman talaga akong kumain. Pero hindi ako nananaba. Ewan ko kung blessing ba to o isang sumpa. Habang kumakain siya ay nakipag-usap ako sa kanya. Tinitigan ko siya ng maigi habang sumusubo siya ng pagkain. Akala ko sa video call lang siya gwapo pero mas gwapo pala siya sa personal. Bakit naging boyfriend ko to? Napaka-opposite naming dalawa, lalo na kung pisikal ang pag-uusapan. Mahal, baka naman matunaw na ako niyan. Hintayin mo ko. Kapag tapos na akong kumain, titigan mo na lang ako hanggang sa magsawa ka. Sa'yo lang naman ako eh. Che, hindi kita tinititigan no. Yung taong nasa likod mo ang tinitignan ko. Lumingon tuloy siya sa likod niya. Naawa ako dahil nadamay pa siya. Napaka-inosente niya. Siguro nga totoong
No girlfriend since birth din siya. Ngumiti lamang ako pero siya ay nangunot ng kanyang noo. Pero kahit na ganon, ay gwapong-gwapo pa rin ako sa kanya, lalo na kapag ngumingiti siya. Malala na talaga ang tama ko sa taong ito. Pamilya mo ba yung kausap mo kanina, Matt? Bakit mas pinili mong sumama sa akin kaysa sa kanila? Baka magtampo sila sa'yo, magalit sila sa akin. Ayoko namang mangyari yun. Di ko pa nga nakilala ang family mo, bad record na agad ako sa kanila. Tumawa siya. Don't worry, mahal. They knew you. Trust me, mahal. You don't have to worry about them. Ano? How did they know me? Don't tell me, sinabi mo sa kanila ang tungkol sa akin. Ang tungkol sa atin. Aha, sinabi ko nga. Mahal naman, nakakahiya. Nakita ba nila ako kanina? Tumawa lang siya sa tanong ko na yon. Pagkatapos niyang kumain ay lumabas na kami dun sa fast food dahil napakaraming tao naman talaga. Mabuti na lang at bumagay din naman ang kanyang suot sa sinusuot ko nung araw na yon. Naka-jeans ako tapos t-shirts na may printed na I love Cebu. Holding hands kaming dalawa while walking. Talagang feel na feel ko ang moments noon. Pinil ko talaga yon, Mama Mia, dahil baka bukas ay wala na yon. Pagtingin ko sa may side mirror sa isang sasakyan na nadaanan namin, Mama Mia, ay nakita ko pong napakapangit pala talaga ng itsura ko. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong refleksyon ko. Yung buhok ko ay buhaghag na para akong isang aswang. Diyos ko, kaya pala pinagtitinginan ako kanina ng mga tao dun sa Jollibee. Napahinto ako bigla at napahinto din siya nung napansin niyang hindi na ako naglalakad. Tinignan din niya ang direksyon ng tinitignan ko at nakita niya kaming dalawa sa refleksyon ng salamin na yon. Napatawa siya nung nakatingin siya sa amin at sa reaksyon ko. Siya na ang umayos ng buhok ko. Buti na lang, Mama Mia, at ang park na yon ay meron namang mga nagtitinda ng kung ano-ano at may nagtitinda ng suklay kaya bumili siya at sinuklayan niya ako. Ang daming taong nakatingin sa amin pero wala siyang pake. Ang pamaypay na dala ko ay bigla kong tuloy itinakip sa pagmumukha ko. Mas lalo tuloy siyang bumuhakak sa pagkakatawa. Naglakad-lakad kami. Pumunta kami sa kung saan-saan at siya lahat ang nagbayad ng mga ginastos namin. Ako sana ang magbabayad ng mga pinamili namin pero nag-insist siya na lang daw. Sana all mayaman. Hanggang sa natapos na ang sinulog. Gusto ko sanang pakiusapan ng panahon na sana i-extend pa niya ang Sinulog Festival dahil gusto ko pang mas makasama si Matthew. Pero alam kong imposible na yon, Mama Mia. Noong tapos na nga ang sinulog, Mama Mia, buti na lang at malaki po ang kita ng mama ko sa pagtitinda ng tubig at binigyan niya ako ng para sa parte ko. Kaya pinayagan din ako ng mama kong magliwaliw. Sabi ko sa kanya magmumall lamang ako dahil may bibilhin ako. Pero ang totoo ay magkikita kami ni Matthew doon. Palapit na rin kasi ang araw ng pagbalik nila ng Maynila. Sabi niya bago siya bumalik sa Maynila ay gusto niya muna akong ipakilala sa pamilya niya. Sakay sila sa nirentahan nilang car at dun kami pumunta sa kondo kung saan sila nagstay ng kanyang whole family. Malapit lang po yun sa may Ayala. Grabe, sobrang kaba ang naramdaman ko noon. Sinigurado ko na talagang nagsuklay ako ng maayos. Nagdress pa ako at nagdoll shoes na may ribbon sa gitna. Pagdating namin doon sa kondo ay hinawakan ko ang braso niya sa sobrang kabang naramdaman ko. Alam ko, kahit hindi ko pa nakikita ang sarili ko, alam kong putlang-putla na ako nung mga panahon na yon. Napakaingay sa kondo, ang dami-daming tao. May 3 batang lalaki. Yung 2 ay kambal. Sa sofa ay may isang taong nakatambay at nakahawak lamang sa cellphone niya. Sa center table ay may wine. Biglang natahimik ang lahat at tumigil sila sa kanilang ginagawa nung dumating kaming 2 ni Matt.
They were all shocked. I was very nervous and I couldn't find any words to say. Ang lamig-lamig ng kamay ko, pati na rin ng mga paa ko nung time na yon. Inisip kong baka hindi nila ako magustuhan. Tumayo yung isang matandang lalaki. Matthew, iho, who is this beautiful maiden? Wow, beautiful maiden? Wag naman kayong ganyan. Inisip ko noon, Mama Mia, siguro may lahi ng mga malalabong mata ito sina Matthew. Bakit kasi maganda ako sa paningin nila? Ngumiti sa akin yung medyo may katandaang lalaki at yumakap si Matthew sa kanya. Good afternoon everyone, may I have your attention please? This is my girlfriend. Kahit nakabang-kaba ako ay pinilit ko pa ring magsalita. Hello po, good afternoon, nice to meet you all. Napakatahimik ng paligid. Yung kanta lang at tugtog lang na galing sa speaker ang nag-ingay. Akala ko ayaw nila sa akin. Pero ilang saglit pa ay ngumiti silang lahat at nakita kong genuine naman ang smile nila, Mama Mia. Welcome to the family, miss. Ikaw pala yung laging bukang bibig ng pinsan ko. Maganda ka pala talaga sa personal. Bilib talaga ako kay Matthew at sa kanyang pamilya, Mama Mia. Inisip ko, bakit kaya maganda ako sa paningin nila? Ang tingin ko sa sarili ko ay dugyot na dugyot ako. Siguro sanay na sanay silang nakikita ang mga itsura nila. Kaya para sa kanila, yung kakaiba sa kanilang pamilya, yun ang maganda. Mama Mia, nakaget along ko naman ang buong pamilya ni Matthew. Actually, parang get together ang nangyari dun sa kondo. Nalaman ko na isa palang nurse ang mama niya sa isang malaking ospital sa Maynila at yung papa niya ay isang engineer at dun nakabase sa Singapore. Kaya lang, Mama Mia, may ibang pamilya na pala ang papa niya doon. His parents separated when he was just 12 years old. Nag-asawa ulit ang papa niya dun sa Singapore. Yung dalawa niyang nakababatang kapatid na lalaki ay dun pala lumaki. Umuwi lang sila sa Pilipinas during summer classes nila. Habang siya at ang dalawa pa niyang kapatid na mga babae ay dito sa Pilipinas at nasa poder ng kanyang ina. Gusto sana ng papa nila na kunin silang lahat para dun na sa Singapore pag-aralin pero ayaw namang pumayag ng kanyang mama. Enough na daw na nandun sa kamay ng kanilang ama yung dalawa niyang mga nakababatang lalaking kapatid. 3:00 na ng hapon noon nung nagpaalam ako sa kanila na uuwi na ako dahil nag-text na sa akin ang ate ko. Ayaw pa sana nila akong pauwiin dahil sabi nila ay maghahapunan pa raw kami. Sila na raw ang bahalang makipag-usap sa ate ko o sa mama ko, pero ako na mismo ang nagsabi sa kanila na wag na muna. I know na napaka-stricto ng parents ko. Ayaw na ayaw nila na nagkakaroon kami ng karelasyon lalo't hindi pa kami tapos sa aming mga pag-aaral. And kung malaman nila ang tungkol sa relasyon ko with Matthew, ay talagang alam kong magagalit sila at magkakagulo. Hinatid ako ni Matt. Tahimik na tahimik kaming dalawa habang bumabiyahe kami. Walang ni isa sa amin ang gusto na basagin ang katahimikan na yon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Wala lang din sa akin yon dahil may iniisip din akong iba. Nung malapit na kami ay sinabihan ko siya na dun na lang i-park yung sasakyang nirerentahan nila sa Mayla Nueva. Tapos pinapunta ko siya sa SRP. Naupo kami dun sa may malaking bato. Ang daming mga batang naliligo sa dagat. May mga bata ring nanghihingi ng mga barya-barya. Binigyan ko ng 20 pesos at dinagdagan pa ni Matt ng 500 pesos. Gulat na gulat ako nun, Mama Mia. Mayaman nga siguro talaga sila para magtapon siya ng ganun kalaking pera. Pero naawa din naman ako sa bata. Sinundan na lang namin ng tingin yung bata at nakita kong bumili pala ito ng fishball at binigay din niya sa 3 mas bata pa sa kanya na sa tansya ko ay mga kapatid niya. Naisip kong worth it lang din pala bigyan ng batang yon. Malamig ang simoy ng hangin, dala na rin siguro sa alon ng dagat. Pero tahimik pa rin kaming dalawa.
Bigla niya akong inakbayan at pinasandal niya ako sa kanyang balikat. Napakasarap naman sa pakiramdam ng ganito. Sana nga forever na ito. Sana hindi na ito maputol kailanman. Masaya ka ba? Masayang masaya, mahal. I never thought that this day would come. Akala ko hanggang RPW lang ang lahat eh. Mahal, bakit ako? Bakit ako na malayo sa agwat ng estado ng buhay ninyo? Bakit ako na walang-wala sa kalingkingan ng mga babaeng alam kong nagkakandara pa sa lugar nyo o sa paaralan mo para lang mapansin mo? Tanong ko sa kanya. Bakit ikaw? Mahal kita. Ikaw ang sinisigaw ng puso ko. Oo, maraming ang mga babae sa Maynila pero walang-wala naman sila lahat sa'yo. Mahal, anong silbi ng babaeng puro make-up na lang ang inaatupag kung di naman marunong sa mga gawaing bahay at sa buhay? Mahal, I'm sorry ha, pero matagal na ako dito sa Cebu. Sinusundan lang kita. Anong silbi ng pera ko kung hindi ko mapupuntahan ang babaeng mahal ko? Mahal na mahal kita, Jessa. Tandaan mo yan. Isaksak mo sa puso at isipan mo na mahal kita. Mama Mia, kulang ang deskripsyong para akong dinuduyan sa alapaap nung marinig ko ang mga sinabing yon ni Matt sa akin. Days had passed at bumalik na sa Maynila ang pamilya ni Matt. Pati na rin siya. Kaya miss ko na siya. Gusto sana niyang magpaiwan pa sa Cebu pero dahil balik eskwela na ay wala na rin siyang nagawa. Ayoko naman na tumigil siya sa kanyang pag-aaral doon ng dahil sa akin. Alam kong marami siyang pangarap at alam kong maraming pangarap din ang pamilya niya para sa kanya. Ayoko naman na isipin ng pamilya niya na ako ang nagiging hadlang para matupad ni Matt ang mga pangarap na yon. Long distance relationship is never easy. May mga times na magdududa ka talaga lalo't kapag hindi siya agad-agad na nakakapag-reply sa'yo. May mga times na makita ako sa IG story niya ang mga ka-study buddy niya. Syempre hindi lahat doon ay mga lalaki. May mga babae at mga magagandang babae. Pero lagi niyang pinapaalala sa akin na ako lang daw at wala nang iba pa. I keep his words. Mama Mia, nung mga panahon na yon, kahit nagdududa ako, ay pinipilit kong iwaglit yon sa isip ko. Doon na kami sa Instagram nagko-communicate dalawa. Pinaalis na rin niya ako doon sa mga group, Mama Mia, kung saan kami nagkakilala. Pati rin siya ay umalis na doon. Talagang natatawa na lang ako habang iniisip na doon kami nagkaugnayan dalawa. Sabi pa niya sa akin ay umalis na raw ako sa grupong yon dahil baka may mahanap pa akong iba at baka palitan ko pa siya. Naisip ko, Mama Mia, siya pa talaga ang natatakot na palitan ko sa gwapo niyang yon. 2 years and 2 months na ang relationship namin. Masayang masaya kami dahil lalo ako nakikita kong walang pagbabago sa pagmamahal at pagtrato ni Matt sa akin. Kahit gumagawa sila ng thesis nila, ay ini-inform at ina-update niya ako and I was happy with that. Kaya dahil sa kanyang pagiging masyadong ma-update sa akin, ay nag-gain na rin niya ang lubusan kong pagtitiwala. I trusted him completely. August of 2016, dumating ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko. Nagkasakit ang papa ko. Si mama at si kuya na lang ang naghahanap buhay para sa amin. Osteoporosis po ang naging sakit ni papa. Halos naubos lahat ng savings ni mama dahil sa napakalaking hospital bills ng papa ko. Hindi na nakakalakad si papa at bedridden na siya. Hindi na makakayanan ng pamilya ko ang mga bayarin sa ospital. Lalo pat nagrerenta lang din naman kami ng bahay at wala kaming sariling amin. Tapos Mama Mia, palaki na ng palaki ang utang ng mama ko at kinakailangan na namin yung bayaran. Hindi na talaga nakakayanan ng pamilya namin ang malaking gastos. Kaya wala akong nagawa, tumigil ako sa pag-aaral ko. Pero hindi ko sinabi kay Matthew ang lahat. Malapit na ang examinations nila at ayoko na magka-istorbo pa ako sa kanya. Ayokong alalahanin pa niya ako.
Ayokong baka isipin niya na binibigay ko sa kanya ang problema ng pamilya namin. Kaya ko pa namang suluhin ang problema kaya hindi ko muna sinabi sa kanya. Nandun lang ako sa bahay dahil nga tumigil na ako sa pag-aaral ko. Ako ang nakatokang mag-alaga sa papa ko. Hindi ako makalabas-labas dahil nga kay papa. Mama Mia, ang totoo. Kapag tumitingin ako sa bintana at nakikita ko sa labas ang mga estudyanteng naka-uniforme ay naiinggit po ako. Pero wala akong choice. I need to sacrifice for my family. Ang nakababata kong kapatid ang nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. May communication pa rin kami ni Matthew. Masayang-masaya siyang binalita sa akin na nakapasa siya sa kanilang mga exam. Of course, bukod sa gwapo at mabait, ay matalino din ang boyfriend ko. Dean's Lister nga siya. Kung tutuusin, parang nasa kanya na nga ang lahat. Masaya ako para sa kanya at hindi ko pinahalata na may pinagdadaanan akong problema. Nagkakatawagan at nagkaka-text pa rin kaming dalawa. Minsan ay nakakatulog na siya sa kakausap namin sa cellphone. Todo lie pa ako sa kanya, Mama Mia. Todo ang pagsisinungaling ko sa tuwing nagtatanong siya kung kumusta na ang pag-aaral ko. Ayoko kasing sabihin sa kanya na tumigil ako dahil nahihiya ako, Mama Mia. At ayoko rin na maging burden sa kanya. Ayoko rin na maging dahilan para magkaroon siya ng problema tapos makaapekto pa yun sa mga pangarap niya. Fast forward tayo, summer class. Ang kapatid ko ay nasa bahay lamang. Ako nung mga panahon na yon ay naghahanap na rin ng part-time para makatulong ako sa mga gastusin namin. Mama Mia, pumasok po ako bilang isang katulong. Ipinaalam ko kay Matthew ang tungkol sa paghahanap buhay ko. Ayaw sana niya, Mama Mia, dahil sabi niya ay pwede naman daw niya akong tulungan kung meron akong pangangailangan sa pera. Padadalhan daw niya ako pero humindi ako. Ayoko po na matawag na gold digger ng pamilya niya. Mabuti na lang at naintindihan naman yon ni Matthew at pumayag siya na ako ang magbanat ng buto para sa pamilya namin. Mama Mia, malaking tulong po ang pagkakatulong ko para sa pamilya namin. Aside sa medyo malaki-laki po ang sweldo, ay hindi po mabigat ang trabaho. Tapos may oras pa ako para tumawag kay Matt. Masayang-masaya ako kasi sakto naman na lunch break nila sa school. Umuwi galing sa Australia ang anak ng amo ko. Binigyan ako ng pagkakataon na makauwi sa amin. Masayang-masaya sina mama. Tinawagan ko agad si Matt to let him know na nakauwi ako sa bahay namin. Pero naka-off ang cellphone niya. Inisip kong baka busy lang siya. Kaya naman, Mama Mia, inisip ko dahil nga Dean's Lister ang boyfriend ko, sigurado akong mas busy ito kaysa sa normal na estudyante. Busy lang siya, Jessa. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nag-decide ako na mamayang gabi ko na lang siya tatawagan ulit. Pagkatapos kumain ay lumabas ako at tinawagan na nga si Matt nung gabing yon. Ilang ring bago niya sinagot ang tawag ko. Nagulat ako, Mama Mia, dahil hindi boses ni Matt ang sumagot sa cellphone niya. Good evening po, nandyan po ba si Matt? Oo, andito sa bahay. Bakit? Classmate ka ba ni Matt? Tanong niya. Hindi po, girlfriend po. Papa to ni Matthew, iha. Mamaya ako na tumawag dahil may importante pa kaming pag-uusapan ng anak ko. Sasabihin ko na lang sa kanya na tumawag ka. Hintayin mo na lang ang tawag niya. Bigla akong na-off yung tawag, Mama Mia, sa sobrang gulat ko na papa pala ni Matt yung tumawag. Nandun ang papa ni Matt sa Maynila. Kaya pala hindi ito sumasagot ng tawag ko buong araw. Ewan ko pero bigla akong kinabahan ng husto. 2 days akong nag-antay pero wala pong tawag na dumating galing kay Matthew. 3 days na lang, Mama Mia, at balik na ako ng trabaho. Nag-chat ako sa IG na tawagan niya ako kung tapos na silang mag-usap ng papa niya. Pero nakabalik na lang ako sa trabaho ay wala pa ring Matt na tumatawag.
Hanggang sa nung araw na nakabalik na ako, tapos na ako sa mga gawain ko, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Matt. Excited na excited akong sinagot ang tawag na yon kahit na ang totoo ay nagtatampo na ako sa kanya. Mas nangingibabaw pa rin ang pagka-miss ko kesa sa tampong nararamdaman ko. Mahal, bakit ngayon ka lang tumawag? Na-miss kita. Gusto ko sanang magtampo dahil hindi ka man lang nag-reply sa message ko sa IG. Kahit seen man lang, wala. I'm sorry, mahal. I'm just busy. Nandito kasi si Papa. Nagkagulo ang lahat dito. Nag-aaway ang tito ko at si Papa. Gusto ko lang sabihin at mag-sorry na hindi ako makaka-online ng 1 week. Okay lang ba? Nakakulong kasi si Martin eh. Ano? Diyos ko, mahal, bakit? Okay ka lang ba dyan? Kakayanin, mahal. Ingat ka dyan. I love you so much. Remember that. Mama Mia, wala akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lang. Si Martin ay stepbrother niya sa kanyang ama. Nakulong pala ito sa Singapore. 1 week, Mama Mia. 1 week na feeling ko ay nasa kalbaryo ako. Hindi ako sanay ng ganito, pero kakayanin ko. Iniisip ko na lang na isa lang ito sa mga challenges na pagdadaanan naming dalawa ni Matt as boyfriend and girlfriend. Nakita ko sa IG yung kanyang kaibigan. Nakatag si Matt sa isang picture. Nasa airport sila. Bakit? Anong ginagawa nila sa airport? Aalis ba si Matt? Pupunta ba ng Singapore? Bakit hindi man lang niya ako sinabihan? Inintindi ko pa rin, Mama Mia. Kahit na pangit na ang pakiramdam ko noon ay inintindi ko pa rin siya dahil mahal ko siya. May nag-text sa akin, isang unregistered number. Binasa ko yung text, papa pala ni Matt yun. This is Renante, papa ni Matthew. Pwede ba kitang makausap bukas? 3:00 sa Starbucks. It's about Matthew. Mama Mia, kinakabahan ako nung time na yon. Hindi ko maintindihan. Nagpaalam ako sa amo ko na uuwi muna ako sandali dahil may emergency sa bahay. Pinayagan naman niya ako at dahil nga napakabait ng amo ko ay binigyan pa niya ako ng pera para may magamit ako sa pag-uwi. Mama Mia, pumunta ng Cebu ang papa ni Matt para makausap ako. Nandun na ako at nauna pa ako sa oras na sinabi ng papa ni Matt. Nagantay ako sa kanya. Hindi ako pumasok sa loob. Sa labas ako nagantay, Mama Mia. Sa IG ay nakita ko naman na ang itsura ng papa niya kaya may idea na ako kung ano ang mukha niya. Medyo kinabahan ako nung mga panahon na yon. Iniisip ko kung ano kayang pag-uusapan namin tungkol kay Matt. Tungkol ba ito sa pagpunta ni Matt sa Singapore? Ang daming what ifs sa utak ko nung mga panahon na yon. Sana hindi mangyari sa akin ang mga nakikita ko sa palabas sa TV. Sana wag. May humintong auto sa kinatatayuan ko. Bumaba ang driver, ang papa ni Matt. Pagkakita niya sa akin ay tinuro niya na papasukin ako sa loob para dun kami mag-usap. Bit-bit ni Sir Renante ang isang briefcase. Siguro may meeting pa siyang pupuntahan at inuna lamang niyang pakikipagkita sa akin. Good afternoon, sir. Nice to meet you po. Please have a seat, iha. Kinuha niya yung briefcase niya. May mga papeles sa loob. Kumusta ang papa mo? Last time ko siyang nakita ay sa pagpunta ko sa Singapore. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. Nagbibisaya kasi ang papa ni Matt. Bisaya si Sir Renante. Tapos, kilala niya ang papa ko? Bisaya ka, sir. I thought you were... Mama lang ni Matt ang taga Maynila, hindi ako. Anyways, nakipagkita ako sa iyo ngayon dahil may utang ako sa mga magulang mo. Mama Mia, nakipagkita pala si Sir sa akin para humingi ng contact number sa mama ko. Nalaman ko na driver pala noon nila ang papa ko. Tubong Tagbilaran City si Sir. At nung naging asawa niya
ang mama ni Matt ay sa Maynila na sila nanirahan. Ang mga agam-agam ko noon ay nawala. Akala ko kasi tulad ng mga eksena sa pelikula ay aalukin niya ako ng pera o di kaya'y palalayuin niya ako sa anak niya. Iha, bakit ka tumigil sa pag-aaral mo? Alam mo, napakasayang. I never expected that you and my son. San pala kayo nagkakilala? Doon ay kwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Mama Mia, sinabi niya sa akin na kaya pala nandun si Matt sa Singapore dahil pinatawag siya ng kanyang lolo at lola from the mother side. Doon din pala based ang mga lolo't lola ni Matt na mga magulang ng kaniyang mama. Matandang-matanda na raw ang mga ito at si Matt daw ang hinahanap ng mga ito dahil ito ang panganay nilang apo. Hanggang sa nakabalik na si Matt sa Pilipinas, tumawag siya na makikipagkita siya sa akin. Umalis na rin ako noon sa pinagtatrabahuan ko dahil bumuti-buti na ang kondisyon ni Papa. Nakakalakad na siya. Nag-book ng hotel si Matt at nagkita kami doon. Pinuntahan niya ako syempre sa Cebu. Mama Mia, sinabi niya sa akin ang lahat-lahat at sinabi ko na rin sa kanya ang lahat tungkol sa buhay ko. From my father's condition hanggang sa pagtigil ko sa pag-aaral. Of course, nagalit si Matt kung bakit ko nilihim sa kanya yon. Di sinsana daw ay may naitulong siya sa aming pamilya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Mahal naman oh. Gusto kong sabihin sa'yo lahat, Matt, pero final exam nyo nung time na yun, diba? Ayoko namang istorbuhin kita. You are a dean's lister. I don't want to be the reason na bumagsak ka. Ayokong mangyari yon. Kahit kailan, mahal, hindi ka magiging istorbo sa akin. Hinatid niya ako sa amin. This time ay pinakilala ko na siya sa pamilya ko. Nasa saktong gulang na rin naman kami, Mama Mia. Sinabihan ko siya na ipapakilala ko na siya sa aking mga magulang. Panahon na para makilala siya ng pamilya ko bilang boyfriend ko. Ayoko na lagi ko na lang dinedeny sa mga magulang ko at lagi kong sinasabi na wala pa akong nobyo. Sakay sa auto na nirentahan ni Matt, kaming dalawa papunta sa bahay namin. I can feel that he was tensed. His hands are cold. At tahimik na tahimik siya. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ko. Buong buhay ko, mahal, ngayon lang ako kinakabahan. Ngayon lang talaga. Ikaw pala naging girlfriend ko kaya hindi ko alam. O ikaw pa lang ang naging girlfriend ko kaya hindi ko alam kung anong dapat gagawin. Just be yourself, mahal. I know they will like you. Pinark niya yung auto niya nang malapit sa bahay na nirerentahan namin. Ang dami naming mga kapitbahay na lumabas pa talaga sa kani-kanilang mga bahay at tinignan kami nung lumabas kami mula sa auto. Halos nanlaki ang mga mata nila nung nakita nila akong bumaba sa auto na yon. Agad-agad kong hinila si Matt para hindi na nila ma-interview pa. Mga marites kasi ang mga kapitbahay ko. Daig pa nila ang CCTV. Pag-akyat namin sa kwarto na aming nirentahan, Mama Mia, ay nandun sa labas sina Mama. Tinext ko ang kuya ko at sinabi kong may ipapakilala ako sa kanila. Tumawag siya at tinanong kung totoo ba. As a proof ay pinagsalita ko si Matt. Magandang gabi, Ma, Pa. Si Matthew nga pala, boyfriend ko. Nakaupo ang mama ko sa isang monoblock chair at katabi naman niya si papa ko na nakasakay sa wheelchair nito. Si ate at ang kaniyang asawa ay nasa kama. Si kuya naman ay nakarating na at nakatayo lang. Galit na galit ang mukha niya. Si Matt, Mama Mia, ay mahigpit na mahigpit ang hawak sa kamay ko. Magandang gabi po. I'm Matthew. I'm your daughter's boyfriend. I'm really sorry kung ngayon lang kami umamin. Hindi ako nagtanong. Umupo ka. Mer, bigyan mo ng tubig ang bisita. Tubig lang. Wag na juice kasi wala naman tayong pera. Sabi ng papa ko sa isang malamig na tono. Ang harsh naman ni papa. Tumayo ang ate Mira ko. Pumunta siya sa may kusina at kumuha ng tubig.
Buti na lang at mineral naman ang tubig namin nung mga panahon na yon. Anong sabi ng papa mo? I don't understand. Nagbibisaya kasi si papa nung mga panahon na yon. Upo daw tayo. Mama Mia, naging malamig man ang unang pakikitungo ni papa kay Matthew, kalaunan ay natanggap din naman siya ng mga ito. Nung nalaman ni papa na anak pala si Matthew ni Sir Renante ay gulat na gulat siya. Hindi siya nag-expect na magkakakilala kaming dalawa ni Matthew. 5 years pala na nagtrabaho ang papa ko sa pamilya ni na Matthew. Umalis lang siya nung nagkahiwalay ang mga magulang ni Matt. Kaya pala Mama Mia, noon ang sabi ng mama ko ay nasa Maynila si papa at dun ang trabaho nito. Umuwi si Matt sa hotel kung saan siya nagsistay. May alam pala si papa kung anong nangyari sa mama at papa ni Matt. Arranged marriage pala ang mga magulang ni Matt. May kabit din daw pala ang mama ni Matt. At ito ay ang boyfriend niya dati nung hindi pa sila nagpakasal ng papa nito. Fixed marriage ang nangyari. Pero hindi po ito nagkatuluyan. Dumating sa punto na napagod ang papa ni Matthew at pumuntang Singapore. At doon na nga inasikaso ang annulment ng mga ito hanggang sa nag-grant at nakapag-asawa na ng iba si Sir Renante doon sa Singapore. September 25, 2017, nag-propose si Matt sa akin. Hindi ko in-expect na sa mismong birthday ko pala siya plan na magpo-propose. I said yes, Mama Mia. Oo nga't hindi pa kami ganun katagal, but alam ko na nagmamahalan kaming dalawa. It was the most memorable day of my life. Matagal ko na talaga na pinagdasal na ikasal ako sa lalaking mahal ko at sa mahal ako. Sa hotel sa Mandawi City namin celebrate ang birthday ko. Si Matt ang nagplano ng lahat, siyang nag-organize. Gusto ko sana na simple lang pero ayaw niyang pumayag. Ano raw silbi ng pagiging boyfriend niya kung hindi niya maibigay sa akin ang lahat-lahat? Sana all na lang talaga, no? Sana all mahal. Pumunta sa Cebu ang pamilya ni Matt. Tanggap nila ako, Mama Mia, kahit pa galing ako sa mahirap na pamilya. Pagkakita ng mama ni Matt sa papa ko ay masayang-masaya ito. Ilang years din daw silang hindi nagkita at gusto niya raw ang papa ko dati pa dahil mabait daw itong driver. October 17, 2018, ikinasal kaming dalawa ni Matt. Doon sa lugar nila kami ikinasal. Ako na siguro ang pinakamaswerteng babae, Mama Mia, kung tutuusin nung napangasawa ko si Matt. Ang mga classmates ko dati ay hindi makapaniwala na ikinasal ako sa lalaking nabingwit ko sa RPW lang. Natatawa pa rin talaga ako kung iisipin, Mama Mia. Nung magkaharap kami ng mga pinsan ni Matt. Gusto din daw nilang pumasok sa RPW para raw makita rin nila ang forever nila pero nagalit si Matt sa kanila. Iba raw noon kaysa sa ngayon. Dati raw na swerte lang kami na pareho kaming seryoso. Pareho kaming naghahanap ng totoong pagmamahal. 2 weeks had passed, Mama Mia. Doon ko nalaman na binilhan pala ni Matt ng bahay ang pamilya ko. Located sa Lahog. Pinili ni Matt ang isang subdivision para safe daw ang buo kong pamilya. Grabe ang iyak ko noon. Naramdaman kong mahal talaga akong totoo ni Matt dahil minahal niya rin ang buong pamilya ko. Mama Mia, nagbalik ako sa pag-aaral ko. Gusto kong makatapos dahil sa pagdating ng panahon, meron naman akong may pagmamalaki sa mga anak namin ni Matt. Ayoko na baka isipin nilang hindi nakatapos ng pag-aaral ang mama nila na walang diploma. Gusto ko ay makatapos ako sa kursong hinihiling ko. Gusto ko kasing maging isang teacher, Mama Mia. Kaya naman nung pumayag si Matt ay masayang-masaya ako. Masaya din daw siya na naisip kong mag-aral ulit. When I graduated from college ay nag-take agad ako ng LET o Licensure Examination for Teachers. At nung pumasa ako, Matt and I made the big decision to settle in Singapore for good. It wasn't easy leaving my parents behind, especially knowing how much Matt wanted them to come with us. Pero ang mama at papa ko had always been firm in their decision. They wanted to grow old and eventually rest in the Philippines.
in the land they had always called home. Kaya nirespeto namin ang kagustuhan nila. Though part of me ached every time I thought of them being miles away from me. We promised na bibisitahin namin sila as much as we could. And true to his word, Matthew made sure we never missed a chance to fly back home whenever possible. Life in Singapore was not as glamorous as some people thought. Yes, meron pong stable job ang asawa ko and we lived comfortably sa isang condominium in Jurong East. But marriage was not just about the sweet moments. We had our fair share of arguments, mostly about our priorities. One night, after a long day at work, I found Matthew sitting on the couch, deep in his thought. Umupo ako sa tabi niya and I held his hand. "Mahal, okay ka lang?" I asked softly. Bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay sinuklay-suklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. "Mahal, nape-pressure na ako eh. My dad expects so much from me and I feel like I'm drowning in responsibilities." "Matt, hindi mo naman kailangan gawin yan ng mag-isa. Nandito ako. Asawa mo ako, remember?" I reassured him, squeezing his hand. "I know, mahal. Pero hindi ko gustong nagkukulang ako sa'yo. I promised you a good life, di ba? Ang importante sa akin, Matt, magkasama tayo. Hindi naman ako naghahanap ng perpektong buhay. Basta magtulungan tayong dalawa." Sabi ko sa kanya na naiiyak na rin nung nakita kong paiyak na rin siya. That night, we held each other, reminding ourselves why we chose this path together. Mama Mia, hindi po lahat sa buhay natin ay puro masasaya. Hindi ibig sabihin na napangasawa mo na ang taong mahal mo ay masaya na araw-araw. Hindi po lahat ng mga taong merong stability when it comes to financial ay masaya. Sabi nila, money can buy happiness. Pero hindi po lahat ng mayayaman ay masaya. Though masasabi ko na mas swerte ako, Mama Mia, kasi may kaya na ang pamilya ni Matt pero he still needs to prove something. And luckily, matapos ang ilang taon, buwan at araw ng mga sakripisyo, ay napatunayan na rin ni Matt sa sarili niya at lalong-lalo sa pamilya niya na deserve niya ang lahat-lahat. As the years passed, Matthew's career flourished, and I found fulfillment in teaching at an international school in Singapore. Life seemed stable, but marriage was never without its trials. Laging may pagsubok, lalo na pagdating sa buhay mag-asawa. One evening, nakatanggap po ako ng tawag mula sa Pilipinas. It was my mother. His voice was trembling. "Day, yung papa mo nasa ospital. Nalugmok siya kanina sa bahay," she said, barely holding back her tears. Kinabahan ako ng sobra. "Ano raw findings, ma? Ano sabi ng doktor?" Nagtanong ako pero nanginginig na rin ang boses ko. "Stroke daw. Hindi pa siya nagigising eh." Pagkatapos niyang sabihin yun ay umiyak na siya ng umiyak. I felt my world crumble. I wanted to fly home immediately, but Matthew had an important business trip lined up. Nung sinabi ko sa kanya ang balita, ay hindi siya nag-hesitate. "Mahal, book a flight. Susunod ako as soon as I can," he said, holding my hands tightly. Nakarating ako sa Cebu the next morning, rushing to the hospital kung nasaan ng papa ko at unconscious ito. Seeing him so weak, so fragile, shattered me. Hinawakan ni Mama ang balikat ko. Her silent cries is echoing my pain. Lumipas ang mga araw and by God's grace, nagising ang papa ko. Yung left side ng kanyang katawan ay napakahina, but he was alive. Matthew arrived 2 days later, bringing financial assistance and comforting words. "Mahal, hindi tayo titigil hanggang sa hindi magbalik ang lakas ni Papa," sabi niya.
Mama Mia, napakaswerte ko. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. He hired the best physical therapist and he arranged for home care services. Despite the struggles, Papa slowly recovered. By the time we returned to Singapore, things were looking up. But just as we thought that we had weathered the worst storm, another test came. Matthew became increasingly distant. Late nights at the office turned into weekends away on business trips. Sinubukan ko pong intindihin ang pagiging busy ng asawa ko. Kino-convince ko ang sarili ko na busy lang siya at nag-work hard lang siya para sa future ng pamilya namin. Pero hindi ko maiwasan ang mga pagdududang unti-unting bumabalot sa puso ko, Mama Mia. One night, habang nasa shower siya, nag-vibrate ang cellphone niya na nasa bedside table. A message popped up. I miss you, Matt. Can't wait to see you again. Galing sa isang A. My heart pounded. Sino ba si A? Nanginginig ang mga kamay ko habang tinititigan ang screen ng cellphone ni Matt. Lumabas si Matt mula sa banyo at nakita niya ang ekspresyon ko. Mahal, what's wrong? Tanong niya. Pero ang kaniyang mga mata ay nakatitig na sa cellphone niya na hawak-hawak ko. Tinitigan ko siya. Hindi ko napigilang lumuha nung mga panahon na yon habang tinatanong ko siya kung sino si A. Sino si A, Matt? Lumunok siya ng laway niya, unable to meet my gaze. It's not what you think, mahal. Then explain, sabi ko. Nung mga panahon na yun, pakiramdam ko ay naninikip ang dibdib ko. Umupo siya sa tabi ko. He took a deep breath and then he said, She's my colleague. We worked on a project together. And she got too attached. But I swear, wala akong ginagawang masama. Gusto kong maniwala sa kanya, Mama Mia. Pero ang pagdududa ay unti-unting parang isang lason na kinakain ng katiting na tiwalang natitira ko para sa asawa ko. For weeks ay nakikipaglaban ako sa sarili kong emosyon. Matt did everything to prove that he was faithful. Deleting contacts, changing routines, spending more time with me. But a part of me remained unsettled. One evening, habang nakaupo kami sa aming balcony, nanonood sa Singapore skyline, ay biglang nagsalita si Matt. Mahal, do you still trust me? Tanong niya. His voice filled with quiet desperation. I looked at him, my husband, the man that I loved for years. Gusto ko, Matt. Gusto kong pagkatiwalaan kita, but trust, once broken, takes so much time to rebuild. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Then I'll spend the rest of my life rebuilding it. Mama Mia, pregnancy should be one of the happiest moments in a woman's life. But for me, it was a mix of emotions, joy, anxiety, and insecurity. I wanted to be fully happy, but my mind kept whispering doubts. Every time Matt held me close, I felt safe. Yet a small voice inside kept asking, Is he really only mine? Akin lang ba talaga siya? It didn't help that A was still in the picture. She was not just some random woman. She was a family friend, a business connection, someone who had access to Matthew in ways I didn't. One night, hindi ko na talaga matiis ang lahat. Habang si Matt ay nakahiga katabi ko, his hand resting on my growing belly, I turned to him. Matt, if wala kang ginagawang masama, bakit nandyan pa rin siya? Bakit hindi siya dumidistansya? My voice was quiet but firm. Huminga siya ng malalim, rubbing his face. Mahal, I told you. I already told her to stop messaging me. I even changed my number but still, she finds way to reach me.
Umiyak na ako nung mga panahon na yon. Then cut her off completely. If she respects you, she'll back off. Pero kung hindi, then maybe she's waiting for something, for you to give in. Bumangon si Matt at napaupo sa kama. His expression became serious. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. I know I've been distant and I hate that it made you doubt me. But please wag kang magpatalo sa mga insecurities mo. I chose you. Every single day, I will choose you. Gusto ko siyang paniwalaan, Mama Mia. I really did. But deep inside, hindi po talaga mawala-wala ang takot sa puso ko. 2 months later, I gave birth to our twins, a boy and a girl. Despite everything, Matthew was by my side, holding my hand through the painful contractions. When I finally heard their cries, I burst into tears. Handito na sila, Matt. I whispered, exhausted but overjoyed. He kissed my forehead. Yes, mahal, our babies are here. And I promise, I'll do everything to protect our family. For a while, Mama Mia, everything seemed perfect. Matt was a hands-on daddies on the twins, waking up at night to help me, changing diapers, and even learning how to bottle feed them. It was in those little moments that I felt reassured. He was still the man I married, the man I loved. But just when I thought we were truly okay, the storm came. One afternoon, habang nasa trabaho si Matt and I was resting with the babies, a message popped up on my phone. It was from an unknown number. Hi, I hope you're enjoying your perfect little family. Just wanted you to know your husband isn't as loyal as you think he is. Ask him about his last trip to Manila. A. Mama Mia, nanlamig ang mga kamay ko sa nabasa ko. Alam ko hindi dapat ako basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi. But A had done nothing but test my patience. What if this time, nagsasabi siya ng totoo? That night, nung nakauwi na si Matt sa bahay, ay inantay ko talaga siya, Mama Mia. Matt, sabihin mo nga ang totoo. Did something happen in Manila? Mama Mia, nagdilim ang ekspresyon niya. Mahal, what are you talking about? Huminga ako ng malalim, my fingers clutching my phone. Nag-message siya sa akin. Sabi niya hindi ka raw faithful. Nanigas ang mga bagang niya. She's lying. Then why does she keep trying? Bakit ba parang napaka-confident niya? Tanong ko kay Matt na nagpatahimik sa kanya. That was all it took for my heart to start breaking. Matt, please tell me the truth. This time, Mama Mia, hindi ko na talaga napigilang mabasag ang boses ko. Humupo siya sa tabi ko, burying his face in his hands. Nothing happened, mahal, but I made a mistake. I let her get too close. I should have cut her off the moment she started acting differently. I didn't cheat. But I didn't stop her from thinking she had a chance. And for that, I'm so sorry. Umiiyak na ako nung mga panahon na yon. Alam mo, Matt, hinayaan mo akong mag-suffer sa mga pagdududa ko for so long. Hinayaan mo akong mag-isip na nababaliw na ako sa sobrang pagsiselos. When all this time, alam mo naman talaga na threat siya sa pamilya natin, na threat siya sa pagsasama at sa kasal nating dalawa. Hinitigan niya ako, pain in his eyes. I know at pinagsisisihan ko yon. It wasn't an easy road after that, trust me. Kapag nawala na ang tiwala, napakatagal na panahon ang kailangang gugulin bago pa maibalik ito. Pero hindi po sumuko si Matt, Mama Mia. He made sure na alam ko lahat ng detalye sa schedule niya. He never left any message unanswered.
and even involved me in a business meetings just to prove he had nothing to hide. A eventually disappeared from our lives, whether out of frustration or because Matthew finally cut her off completely. It didn't matter anymore. What mattered was he chose us, our family, and our love. Lumipas ang mga taon. Mama Mia, hindi po madali, pero unti-unti ko pong natutunang magtiwala ulit sa asawa ko. We raised our twins with love, taught them the value of commitment, and reminded each other that love wasn't just about the good times. It was about choosing each other every single day despite all the challenges. Mama Mia, malaki po ang pasasalamat ko sa isang kaklase ko na nag-introduce sa akin dati sa RPW. She became my best friend for life. She was once working in CTU and now she's here in Singapore working as an executive assistant sa isang malaking accounting firm. Kung wala siya, hindi sana ako ma-expose sa RPW and maybe I wouldn't have met Matthew the way I did. She was there during my darkest days. Siya ang pinagsabihan ko nung mga panahon na sinasakop ng pagdududa ang utak ko. Nung kailangan ko ng masasandalan. Siya ang laging nagsasabi sa akin to stay strong kasi worth it daw ang pagmamahalan namin ni Matt. When I told her everything I went through with Matthew, my insecurities, my struggles with trust, hindi niya ako kailanman ginudge. Instead, lagi niyang nire-remind sa akin, sis, hindi perpekto ang pag-ibig. But as long as both of you are choosing each other, then it's worth fighting for. She's more than just a best friend. She's a family to me. Kahit ngayon na pareho na kaming nasa Singapore, busy with our own lives, we always make time for each other. And I am forever grateful for her presence in my life. Mama Mia, hindi ko na lang i-reveal ang buhay namin dito kasi mahirap na. This year is our 7th anniversary. 7 years of love, lesson, and 7 years of choosing each other despite everything. Marriage is not just about romance. It's about commitment, patience, and the willingness to work through every obstacle. Matthew and I had our share of storms, but we made it through. And every day I wake up thankful that we are still here, still standing, still holding on. Mama Mia, life will never be perfect. But if the love is real, if both of you are willing to fight for it, then it will always be worth it. To everyone who is listening to this, I hope you will find the love that is worth fighting for. A love that chooses you every single day. To those who are still searching for love, for forever, never settle for less than what you deserve. And to those struggling in their marriage, love isn't just about feelings. It's a choice you make over and over again. To those who are still searching for love in RPW or anywhere else, know this. Love is not found in grand gestures alone. It is in forgiveness, in patience, in the willingness to stay even when things get hard. God bless everyone and always take care. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Jessa. Ang ganda naman pala ng life story na Madam Jessa. Nako naman, sana all, 'di ba? Sana all na ipaglalaban, o 'di ba? Nako naman, kahit saan talaga pwedeng makita ang pag-ibig. Minsan, dinadala talaga tayo ng ating mga destiny sa taong nararapat sa atin. Tulad ni Ma'am Jessa, 'di ba? Hindi siya naman mahilig lumande kasi nga NBSB siya. Pero nung naisipan niyang mag-download o ng RPW, ano ba yon? Hindi ko alam yon. Pasensya na. Hindi ko alam kung bata ako kaya hindi ko alam yon o matanda na ako kaya hindi ko alam yon. Ewan ko. Pero 'di ba?
hindi niya hinanap yung pagmamahal sa personal, pero hinanap niya online. Sino ba namang mag-iisip na hahanapin niya yon online? So, meron talagang matalinghagang pamamaraan ng pag-ibig para dalhin tayo sa mga bagay o tao na nararapat sa ating buhay. Charot! Maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre sa inyong laging pag-check kung meron tayong bagong upload. Thank you very much sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, do not hesitate to like and share this video. At huwag na rin kalimutan na kung hindi ka pa subscriber, please do subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong bagong upload dito sa channel natin. Maraming salamat. Don't forget to share your story. Email that to us sa mamamiacdo0317@gmail.com o pwede ring i-PM nyo sa ating Facebook, Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat ulit. Ako po si Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Mag-ingat po kayong lahat at magandang araw po. Bye-bye!